mabuti mo sa amin. At ang iyong kabutihan, ang iyong pagmamahal ay hindi nagbabago. Patuloy mong ipinagdadala sa amin ang iyong kabutihan. Dahil sa dagong ito, sa patitipong ito, sa banal na tahanan na kung saan kami ay nagsasama-sama. Buong puso po kami nagpapasalamat sa mga biyaya na inilalaan mo para sa amin sa araw na ito, na kung saan pinagdiriwang namin ang 31 years anniversary ng iyong gawain. Muli mo pong ipadadala sa amin ang mga himala at kababalaghan na iyong inilalaan para sa amin lahat. Sa iyo ang lahat ng kapurihan, karangalan, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Purihin natin ang Panginoon. Miss you, Krista. Pupuri-purang natin. Nagdiriwang tayo ng anniversary. Amen. 31 years tayong pinagpapala. Yes. Tapos, ang papuri yung Elsa Light. Ganyan lang. Ano ba yan?
dapat ibigay natin ang dapat pinibigay natin yung the best na nakangiti. Nagdiriwan tayo ng anniversary, tapos ang mukha hindi maipinta. Okay, brothers and sisters in Christ, our reading is taken from the book of Isaiah, chapter 54, verse 2. Enlarge the place of your tent. Stretch your tent curtains wide. Do not hold back. Lengthen your cord. Strengthen your stay. Gumawa ka ng mas malaking tolda. Habaan mo ang mga tali at dagdagan ang tulos. Amen. Mga kapatid sa pananampalataya, the Word of God. Thanks be to God. So, mga kapatid, ulit, sa pagdiriwang ito, sa pagdiriwang ng 31 years anniversary ng inyong gawain dito sa Scarborough. Panginoon, kami naman natin. Kami nagpapasalamat. Sumasamba. Nagpupuri sa iyo, Ama. Sapagkat sa kabila ng aming mga madilim na nakaraan, tinawag mo kami. Niyakap mo ang aming pagkukulang. Amen. Ikaw ang Diyos na tumawag sa amin. Amen. Itaas namin namin mga kamay. Hindi lang tayong lahat ay nananamin na siya ang tumawag sa amin.
Panginoon, naririto ang mga tinawag mo. Naririto kami dahil gusto namin mag-grow. Gusto namin mag-expand pa. Amen. Purihin natin ang ating Panginoon. And you make me see. Pero habang nakaupo, nakikinig. Habang nakaupo, walang Tulog. nagte-text. Amen? So, isang pabungang pagbati sa ika-31 anniversary sa ating lahat. Amen? Ang ganda ng ating tema. Rooted to grow, call to expand. Kaya, tinawag tayo. Amen? So, in biblical terms, mga kapatid, in biblical terms, to grow and to expand are intertwined process of spiritual and kingdom development driven by God and manifested through believers. For us believers, growth is personal, spiritual development, maturing faith, and becoming more like Christ. While to expand signifies the growth of God's kingdom and the spread of the gospel. Hello? So, ang prosesong ito ay isang banal na pagpapala. Salamat sa dalawa. Salamat sa tatlong pumalakpak. Like I said, ang prosesong ito ay isang banal na pagpapala. Isang tugong sa salita at espiritu ng Diyos. At nagsasangkot ito ng pamumunga ng spiritual na bunga. At ang pagiging epektibo sa pagsasagawa ng kalooban ng Diyos at ang dakilang utos. The Great Commission. Hindi ang the Great Consumption. The Great Commission. Amen? So, pakitanong nga sa inyong katabi. Teka, wala pa, ha? Harap kayo sa inyong katabi, ha? Pakitanong sa inyong katabi. Kamusta ka na? How are you, Krista? I miss you, Krista. Wala na. Kamusta na? Ang mga nagdaang taon sa buhay mo. Magtatanong niya sa katabi mo, huwag lang kayong tumingin sa akin. Ha? Ulitin natin, ha? Ha? Ha?
Kamusta ka na? Pakitanong sa inyong katabi, kapatid, kamusta ka na? Kamusta na ang mga nagdaang taong sa buhay mo? Kamusta na? Magandang taon sa buhay mo. Hindi ko naman sinabing magkwentuhan kayo. No? Nag-grow ka ba at nag-expand? Nag-grow ka ba? Nag-expand? Oops! Oops, sorry! Sorry! Yung question, nag-grow ka ba at nag-expand? Sorry! No, ha? Hindi ibig sabihin, nag-grow ka at nag-expand. No, hindi ganun ang ibig kong sabihin, ha? Kundi, nag-grow at nag-expand sa pananampalataya kay Yahweh, El Shaddai. Nag-grow ba? Anong sagot nung tinanong nyo? Bakit gano'n ano? Ha? Kapag question, nagtanong ka, ang isang sagot, question. Sagot ba yun? Hindi, dapat ang sagot nyo, question mo. Nag-grow ka ba? At nag-expand? Ay, oo, siyempre. Bakit? Kasi lamang mo ni El Shaddai. Amen! I miss you, Krista. So, ito yung sinabi ni Father kanina. Yung Tagalog. Si Father din. Dudugtungan ko lang. Ha? So, in plants, roots provide stability. Amen? It anchors the plants and absorb nutrients and water for it grows. Huh? In our life, being rooted may refer to having a strong foundation in our values, beliefs for our personal, spiritual, and emotional aspect. Amen? So mga kapatid, we are called. Lahat tayo tinawag sa gawain ito. Whether you are youth, to youth, O gayon. lahat tayo tinawag sa gawain ito. Amen. Whether you are youth, to youth, Gayon. Gayon. O tuyo. workers, invited by brothers or sisters, this message is for everyone. Amen. This message is for everyone. This afternoon, I will give you 4 letters to remember sa araw na ito. Sa araw na ito, tayo ay tinawag para mag-grow. Amen. Amen? Amen. So, simple lang para madaling tandaan. No? Kasi alam ko naman yung iba, medyo, alam din nababasa na yung science na ang ng pagiging yun. Now, okay. This afternoon, 4 letter lang. Grow. G, R, O, W. Okay? So, how do you spell grow? G-R-O-W. How do we grow in our spiritual life? Question ko yun, how do we grow in our spiritual life? Like I said, our body needs supplements and nutrients in order to grow fast and healthy. So in our spirit. Amen? Amen.
What should we do to grow spiritually healthy? Sabi nila, Brother Will, dalihan mo na. Humahaba ang lalim ng gabi. Now, una-una, letter G stands for sabi nila, generous. Dito na-check talaga kung generous ka. Kasi, eto sa totoo na, pagdating sa pagbibigay sa gawain ng Diyos, karamihan nakayuko. Yumuko. Pero yung tunay na generous, talagang laging nakamit. Amen. Amen. Ay, dito nga sa gawain ni El Shaddai, alam niyo ba? Na yung ngiti, nakakahawa. Amen. Kaya nga sabi nila, Brother Willie, ito nakangiti. Eh, siyempre naman, kesa naman sumimamot ako. Mas maganda yung nakangiti ka eh. Dahil yung ngiti, Nakakahawa. yung ngiti nakakahawa. Amen. Kahit ang pagiging nakasimamot, nakakahawa rin. Saan yung gustong makahawa kayo? Langiti. Sa ngiti. So, letter G means gain wisdom. Gain wisdom. Mga kapatid, in order to gain wisdom biblically, begin by recognizing that God is the source of all wisdom. Parang hindi na naintindihan yung English ko. Ulitin ko ha. In order to gain wisdom biblically, begin by recognizing that God is the source of all wisdom. Amen? Then cultivate this wisdom through daily prayer. Actively studying God's Word and seeking counsel from the wise believer. Amen? Gusto nyo mag-grow? Spiritually, ha? Baka maisipin nyo, mag-grow na grow spiritually. Bukod dito, mga kapatid, bukod dito, yakapin natin ang isang mapagpakumbabang sa loobin. Mapagpakumbabang sa loobin. Magtiwala sa plano ng Diyos at sundin ang mga prinsipyo ng Biblia. Pinahahalagahan ang paghahangad ng karunungan ay isang tuloy-tuloy. Ulitin ko ha, pinahahalagahan ang paghahangad ng karunungan ay isang tuloy-tuloy. Hindi pasumpong-sumpong. Hello? Tuloy-tuloy ha, tuloy-tuloy. It means panghabang buhay na proseso na kinakasangkutan ng parehong personal na pagsisikap at banal na patnubay. Amen? Wisdom is a gift from God that grows through faith, humility, trusting His plan, and applying His principle to our life. Talagang nakikinig sila. Tahimik eh. Ulitin natin ha. Wisdom is a gift from God that grows through faith, humility, and trusting in His plan, and applying His principles to our life. At ito ang aking pinanghahawakan. Narinig niyo na ito? Hindi pa. Madalas ko nga i-share to kahit saan. Ako ay isang high school graduate lamang.
Hindi ako nakapagtapos. Hindi ako nakapagtapos ng college. No? Wala akong natapos. High school lang. Pero pasayawa pa. Ha? Wala rin akong napakaraming certificate. Hindi ako nangungulekta ng maraming certificate. Dahil kahit anong dami ng certificate mo, hindi ka maliligtas ng certificate mo. Ang magliligtas sa iyo ang relasyon mo sa ating Panginoon. Nag-gain tayo ng wisdom hindi dahil sa marami kang certificate. Lagi ka lang nakapigil. Kaya na i-program mo yung santampak na certificate mo, kung ang relasyon mo naman kay Lord ay bulong. If you have nothing good to say, just shut up. Amen. Purihin natin ang ating Panginoon. If you have nothing good to say, just shut up. Amen. We can gain wisdom kapag ang relasyon natin sa ating Panginoon ay tunay at totoo. Amen? Kapag tunay at totoo. Hindi tayo nagpupunwari. Amen? Dahil ang Panginoon ay hindi nagpunwari nung tawagin ka. Hindi siya nagpunwari nung tawagin ka. Sinumpatan ka ba niya dahil sa iyong maruming nakaraan? Madilim na nakaraan? Hindi. Nung tawagin tayo ni El Shaddai sa gawain ito, niyakap niya ang mga pagkukulang. Amen. Amen? Like I said, hindi ako theologians. Nung nag-aaral ako, tulog dyan. Nung nag-aaral ako, tulog dyan. Pero hindi theologians. Pero ito naman ang pinagmamalaki ko. Kahit high school lang ako, nung ako'y katagpuin ni El Shaddai sa gawain nito, nung ako'y katagpuin, nagsikap ako na mag-aral, nagsikap ako na magbasa ng Biblia, nagsikap ako at tinutulungan, ginagabayan, patuloy na ginagabayan ng Espiritu para mag-gain pa ng more wisdom. Amen? I mean, hindi ko kinahiya ang aking nakaraan. Dahil dito ko na itataas ang dakilang pangalan ni Yahweh El Shaddai. Dito ko napapangalan ang ating Panginoon. Kahit ganito lang ako, binibigyan niya ng pagkakataon ng mga paglingkuran siya. Purihin natin ang ating Panginoon. So, wisdom is a gift from God that grows through faith. Kapag may pananampalataya ka, lalong nag-grow ang iyong kalma. Amen? Kapag may humility ka, at patuloy kang nagka-trust sa mga plano ng Diyos, hindi ka pagkukulang ng ating Panginoon. And lahat ito ina-apply natin sa ating buhay. Amen? Hindi yung pag-uwi ng Sunday, wala na, limot na, kundi araw-araw, nagsisigaw tayo, i-apply ang mensahe ni Lord. Amen? So yan ang unang letter G stands for gain wisdom. Pangalawa, R. letter R. Ready. Ano ba? Ready.
Recipe. Pagkain na naman ang nasa isip mo. Letter R stands for respect. Respect. No? Brothers and sisters, to reflect. Reflect, hindi respect. Reflect. Reflect. Ha? Ano? Sa Tagalog? Pagninilay. Amen. To reflect means thinking deeply about God's word. Hindi ko ha? To reflect means thinking deeply about God's word, actions, and His character. Upang panalinin ang ating pananampalataya at iayon ang ating buhay sa Kanya. Amen? Nire-reflect natin ang mga ginagawa ng ating Panginoon. Amen? It also means to be a reflection of God's image and attributes such as love and mercy in our own thoughts, words, and deeds. Through reflection, mga kapatid, believers cultivate deeper understanding, wisdom, discernment, and spiritual growth. No? Ito, naging katanungan ko po sa ating mga preacher and gospel sharer. Gaano kahalaga sa inyo ang salita ng Diyos? Ay, lakas ng loob nila. Ay, mahalaga, Brother Willie, napakahalaga. Ang pangalawang tanong, gaano kahalaga sa inyo ang pagsasabuhay ng salita ng Diyos? Tahimik. Naging tahimik. Dito makikita kapag isinasabuhay natin ang salita ng Diyos, nagre-reflect yung mga ginagawa ng ating Panginoon sa ating buhay. No? Sa kilos mo lang nakikita na. Sa bawat ngiti mo lang nakikita na. Amen? Nakikita na si Kristo sa buhay mo. Nagre-reflect na. Kaya napakahalaga ang pagsasabuhay ng salita ng Diyos. Hindi lang puro pakinig, kundi isinasabuhay. Amen? Kung wala ka na natutulog. Alam ko, gising ka eh. Okay. To be a reflection of God's image and attributes such as love and mercy in our own thoughts, words, and deeds. Through reflection, mga kapatid, believers cultivate deeper understanding, wisdom, discernment, and spiritual growth. Now, ang pagsasangay sa gawain ito ay nagsasangkot ng pagsusuri sa sarili. Ang pagsasanay na ito sa gawain ito ay nagsasangkot ng pagsusuri sa sarili na naaayon sa banal na kasulatan. Salamat sa isang nasa likod. To foster our spiritual growth, gain wisdom, and become a better disciple of Christ na naniningning ang kanyang liwanag sa iba. Amen. Kapag ginugunita natin ang kabutihan ng Diyos, ang kabutihan ng Diyos sa atin, lalo tayong nagsisigap na pagbutihin ang ating pagbuhay. Amen? Lalo tayong nagsisigap na pagbutihin ang ating pagbuhay.
Hindi lang tayo mabuti pag-araw ng mundo. Pag-araw ng Sabado. No? No? Ha? Kapag may gawain, napakabuti mo. Pagkatapos ng gawain, minsan hindi pa nga nakakalabas ng simbahan. Nausbong na. Nausbong na ang yung buntot. Nausbong na ang purihin natin ang ating Panginoon. Amen. So kung naman ito, pag pinaglililayan mo yung kapatid na ginawa ng Diyos sa iyo, no? Patuloy at patuloy ka niyang inagyayaman. Nagre-reflect yung kanyang kabutihan sa atin. Pero sana namin nakikita ang reflection ni Cristo sa atin. Salamat sa dalawa na lang. Parang ang dali na nga ng message, simple na lang. Para madaling tanggapin at madaling isabuhay. Pero pagdating talaga, dalawa na lang ang nakakasabuhay. Napakasimple gain wisdom. Reflect. Amen. Nagre-reflect yung wisdom ng dedication ni Cristo. No? At ang pangatlo, ano sa palagay nyo? Open your heart. Obedient. Pwede. No? Pero ito ang salitang obedient, ang salitang masunurin, ay madalas na natin itong napapakinggan. Amen. Madalas na natin itong naririnig. Amen? Pero, how could you say you grow? How could you say you grow if simple things to do ay hindi mo masunod? Amen. Simple things to do, hindi mo masunod. Nagre-reklamo ka pa. Amen. No? Mas madalas yung reklamo kaysa sa Pagsunod. O, itaas ang kamay ng mga masunuring mananampalataya. Taas ang kamay ng mga masunuring mananampalataya. Taas ang kamay ng mga mananampalatayang nareklamo. Sabay-babay. Brother Willie, hindi namin itataas. Bakit? Mabubuking kami. Eto, honestly, ang salitang obedience madalas na natin napapakinggan. No? Pero sa simpleng pagsunod, hirap na hirap tayo. Amen. Nadali. Okay, hindi mo ko. Hindi. Huwag mo tayo. Pero ito lang ang katotohanan. Obedience is one of the highest form of worship. Yung pagsunod mo lang nakikita na sa iyo na kung paano mo sinasamba ang ating Panginoon. Eh, paano kang magiging masasabi, ay, nagwa-worship ako kay Lord, pero sa simpleng pagsunod, hirap na hirap ka. Of course, biblical po yan. Totoo po yan. Sa simpleng pagsunod, hirap na hirap ka. Amen? To be obedient, we must deeply rooted in Christ. Bakit pa ka English? Mahirap ba intindihin yung English ko? Parang hindi namin naintindihan, brother. Tagalog na lang. No. Para maintindihan ng ating mga before kasi
I was speaking English fluently. Na, Yan ang high school graduate. pero na-assign ako sa iba't ibang lugar. Lagi ako sinasabihan, Brother Willie, magtagalog ka na lang. Hindi namin maintindihan ang English mo. Pulihin natin ang ating Panginoon. Okay, kanina ko lang ito. To be obedient, we must deeply rooted in Christ. As a strong connection to Christ. Christ provides the spiritual vitality and foundation necessary for a life of faithful action. Inner transformation na nagbibigay daan sa bawat isa na magbunga ng mabuting bunga. Sa halip na matuyo, natutuyo. Hello? Listen to this, ha? Ang mga manggagawang hindi marunong sumunod, disobedient, ay madaling lapuan, kabitan ng spiritual dryness. Hello? Ha? Lahat yan, ha? Ang mga manggagawa na hindi marunong sumunod, napakadaling kapitan. Napakadaling dakuan ng spiritual life. Ang daling matuyo. Natutuyo. No? Kasi sa simpleng pagsunod, hindi magawa. Nagre-reklamo pa. Ha? Nagre-reklamo pa. Ha? Ito para sa mga reklamador to, ha? Para sa mga reklamador, it's time to wake up. Gising na. Bayan. Purihin natin ang ating Panginoon. Ang kalinghadang nakaugat kay Kristo, ang kalinghadang nakaugat kay Kristo ay makapangyarihan at malalim na biblikal na nagmumungkahi na ang isang koneksyon kay Jesus ang pinagmumulan ng lakas at katatagan. Amen? Kapag connected ka kay Lord, lagi kang nagiging masaya. Lagi kang masunuri. Lagi mong lumaganda. Ang mga nananampalatayang naka-rooted kay Christ, hindi nag-aalala. Kaya kaya matatapos ko si Brother Willie. Hindi nag-aalala. Oras na. Gutom na ako. Habang nagugutom kayo, lalo kong tatagalan ang doktor. Lalo kong tatagalan. Para pag time na ng kainan, ha? Wala na kayong ite-take out. Dahil alam ko, marami ang nagdala ng Tupperware. Joke na yun. Joke na. Like I said, this rootedness provides the foundation for obedience, allowing us for spiritual growth and expansion. Kapag rooted tayo, no? Kapag rooted tayo kay Lord, no? Ang dali natin mag-grow. Dali natin mag-expand. No, ha? Tingnan nyo, ang dami-dami ni Mami. Amen. Hello? Tingnan nyo, kapag connected ka kay Lord, pinagmamasdan ko ang mga. Ano? Wala pa namang nakasimango. Wala pa yung nagsasigns ng
nyo, sakit na ng ulo ko, gutom na ako eh. Wala pa naman. Ang lahat ay nakikinig. Meron ka namang natutulog. Pero okay lang yun. Nakapikit. Pero, nakikinig. I mean, kapag rooted ka kay Kristo, connected ka kay Kristo, ang daling sumunod. At kapag napakadaling sumunod, dito nakikita ang pinakamahalaga kung ikaw ay nagpapasako. Kapag ikaw ay nagpapasako, ang daling sumunod. Kapag ikaw ay nagpapasako, ang daling magpakumbaba. Kapag ikaw ay nagpapasako, walang maririnig sa iyong reklamo. Yun ang malalim. Yun ang mga confidence na nagsasabing, hindi ako reklamador. Dahil ang lakas ng Amen. Okay. Para madali, alam ko gutom na kayo. Last letter. W. Kaya-aya si Brother Lee. Ano sa palagay niyo yung W? Willing. Then? Tama yung willing. Willing to follow, willing to obey. Willing servant. Willing servant. Kita nyo ang daling tandaan? Nakakasakit kayo. Amen? Willing servant. Tayo mga tinawag upang maglingkod sa upasan ni Yahweh El Shaddai should have the attitude of willingness to serve. Hindi ka pinipili. No? Hindi ka pinipili, hindi ka nagpupumili. No? Minsan kasi, no? kahit na yung boses mo ay hindi pang choir, gusto mo sa choir. Hindi na pang choir eh. No? Pinipili pa. Tapos pag may picture taking, yung sign ng love. Yung willingness to serve, yung kung saan tayo lagay, maglilingkod ka. Amen. Kung saan tayo lagay, maglilingkod ka. Huwag mong piliin kung saan gusto mo. Amen. Hello? Salamat sa isa. Parang ang daming namimili. Huh? Yung willingness to serve kahit saan ka ilagay, maglilingkod ka. Like I said, may said ko, gusto ko lang makapag-serve ako kay Lord, kaya kahit na chairman, pinasok ko. Doon ako nagsimula sa pagiging chairman. Senador na. Ha? Kagaayos ng upuan. Para pagdating ninyo, nakaready na ang inyong upuan. Ang katiran ko, pare-pareho lang tayo. Amen. Ng lalong matatanda. Amen. Yun ang sa akin, pero iba ang plano ng Lord. Willing to serve. Sa isang lugar na napuntahan ko sa Europe, na-experience ko to. No ha? Sa flat na tinitiran ko, yung buong building nawalan ng power. Salamat po. Walang kuryente, walang hot water, walang tubig. No, ha? So, buong building, yung first floor, salo-salo kayo gagamit
ng toilet number 1 and toilet number 2. Share kayo. Okay. Nag-share kayo. And then all of a sudden, dahil sa ilang tao yung nandoon, medyo, nung una sabi ko, my God, ano ba ito paglilingkod ko? Medyo, kasi medyo matagal na sa arenica, medyo, arenica, medyo ihigan na, nasanay na sa medyo may sariling bedroom, may sariling choosy na. Yun, ito totoo ito ha. Hindi ako makagamit ng toilet. Hirap na hirap ako mag-shower. Mag-shower ako, magsusuot pa ako ng chinelas. Then dahil sa namatay na yung walang power, tawag ako sa council. Sister, may problema. Walang power dito. At bukas, kailangan ko ang number 1 and number 2. Sabi ng council, Brad, huwag ka mag-alala. Pasusundo kita sa isang kapatiran. Wow, sabi ko, okay. So, I just hold on to it. I just hold on to it hanggang inamagahan. So, sinundo ako. And then, lakad kami. And then, pagpunta sa kanyang flat, may hagdanan, pababa. And I was holding it. Kaya ang dapat ko, ang pagbaba ko sa hagdan ay dahan, at baka, after that, Brother Willie, just choose kung saan mo, kung anong gagamitin mo. Pagtulak ko ng ganyan, sa unang pinto. Oh my God. Pangalawang pinto. Oh my God. Pangatlong pinto. Oh my God. But I had to let it go. So I just choose the first one. And then I just close my eyes and let it go. I just close my eyes and let it go. Then after that, I shower. And this is the lesson. Lesson. Habang pauwi na, pabalik na sa flat na tinutulugan. Isang tinig na nagsasabi, do you want to serve me? Do you want to serve me? Amen. Sabi ko, yes, Lord. Then, get out of your comfort zone. Amen! Get out of your comfort zone. Simula noon, iginaba ko ang aking sarili dahil gusto kong maglingkod sa Diyos na nakinig. Dahil gusto kong maglingkod sa Diyos na nagbago ng buhay ko. Sa Diyos na patuloy akong pinagpapala sa gawain ito. Ang makapunta sa iba't ibang lugar upang ibahagi ang kanyang kabutihan. Amen. Simple word, you want to serve me, get out of your comfort zone. Amen. Gusto mong maglingkod, get out of your comfort zone. Ibaba mo ang iyong sarili. Amen. Purihin natin ang ating Panginoon. Litin natin ha, tayo mga tinawag upang maglingkod sa basan ni Yahweh El Shaddai should have the attitude of willingness to serve. We serve or help others not because that's what they need or we ask to do it. We serve them because we connect with them.
We help them. Because doing this, we please our Father in heaven. Si Yahweh El Shaddai. Amen? We willingly to give our service for the glory of God. No? Naglilingkod tayo para sa kadakilaan ng Diyos. Amen. Hindi para sa iyong sarili kayabangan. Amen. We connect with them, we help them, because doing this, we please our Father in heaven. We willingly give our service for the glory of God and not for the sake of our personal gain Amen. or appreciation. Amen. Huwag natin hangarin ang papuri sa ating sarili. Ang pagpapahalaga sa ating sarili. Avoiding personal gain and appreciation in biblical terms means adopting a humble heart, prioritizing God's glory and the needs of others above our own. Hello? And living a life of service and genuine love, paglilingkod ng may tunay na pagmamahal. Purihin natin ang ating Panginoon. Now, malapit na tayo matapos. Okay, mag-alala. Alam ko nagugutom na kayo. In closing, our spiritual journey is not easy. It's not easy. Maraming balakid for us to grow and to expand. No? There are struggles, difficulties, and all other hindrances. But let us not stop. Let's gather every experience along the way, being positive or negative. Let's gain wisdom from it. Reflect with deeper understanding. Being obedient to the calling of God to our service. And lastly, be a willing servant. Magsitayo tayo lahat. Purihin natin ang ating Panginoon. Pero ang mga anak ni Yahweh Shaddai naman hindi napapagod. Amen? Taas natin ang ating mga kamay. Tigit natin ang ating mga mata. Lagi natin tatandaan, mga kapatid, na ang Diyos na ating pinaglilingkuran ay hindi nagbabago. Amen. For 31 years ng ating journey, hindi tayo iniwan ni Yahweh El Shaddai. Siya ay laging totoo. Tapat siya sa pangako.
mo. Ikaw ay naging tulong sa pangako mo. Sa'yo ay walang kalimitan, kahit anino man lang. Ikaw ang tunay na panlaw ng buhay. Walang katulad mo sa mundo. Sana'y walang iigit sa'yo, o aming Diyos, sinasampay ka. Lahat ng sumasamba kay El Shaddai, taas namin ang mga kamay. Kung nais mo rin, taas ang iyong mga prayer requests. Ituloy. Jesus, sinasamba Si El Shaddai ang ating sinasamba. ang Diyos. Siya ang Diyos na totoo na tumawag sa iyo. Binigyan ng bagong buhay. Si El Shaddai ang Diyos na totoo. Minsan hindi na bago ang ating Panginoong Yes. Tapahan ang ating Panginoon sa mga pangako niya. Siya ang Diyos na tumutugon sa iyong mga pangangailangan. Siya ang Diyos na nagpapadali sa pag-uri ng kalanglangan. Siya ang Diyos na lumulutas sa iyong kalungkutan. Siya
si Yahweh El Shaddai, ang walang hanggang pagsampa ay patuloy namin iniaalay sa iyo. Patuloy mo po kaming gabayan, Panginoong Jesus, sapagkat sa iyo ay walang kadiliman, kahit anino man lang. Ikaw ang tunay na tanglaw ng buhay. Walang katulad mo sa mundong ito. Walang hihigit sa iyo. Sa langit, ikaw ay karapat dapat na sambahin. Lord, alam namin na sa mga sandali ito, ang iyong kapangyarihan ay kumikilos na. Inaabot mo ang bawat isa na may mga kanya-kanyang minimiti sa buhay. Alam mo, Panginoon, ang bawat isa ay may hinihiling sa iyo. Amen. Ikaw ang Diyos na pinagmumulan ng lahat ng aming mga pangangailangan. Ikaw ang Diyos na patuloy at patuloy na gagabay sa amin. Sapagkat ayaw mo kami mapabalik sa kadiliman. Nais mo na ang liwanag mo ang maghari sa amin. Panginoon, sa mga sandali ito, we pray in your name, Lord Jesus, to our Heavenly Father, Yahweh El Shaddai. We come before you with heart overflowing with gratitude on this blessed 31 years anniversary of faith, love, and unity. Ibinabalik namin sa iyo, ang lahat ng karangalan, kaluwalhatian, at papuri at pasasalamat. Panginoon, we acknowledge na ang aming tagumpay ay isang patunay lamang ng iyong kabutihan. We pray for our continued growth in faith, kindness, and understanding na sumasalamin sa pag-ibig na inilarawan mo sa amin. Naway lagi ka namin maparangalan sa pamamagitan ng aming buhay at nawa ang aming pagmamahal sa isa't isa ay nagbibigay inspirasyon sa iba na makita ang iyong kaluwalhatian. Panginoon, tinataas ko po ipinagkakatiwala ang mga prayer requests nang nakipag-isa, kinatagpo mo sa gawain ito. Ipinagkakatiwala ko po, Ama, na sa sandaling itinaas namin ang aming mga prayer requests. Answered prayer. Amen. Amen. Sapagkat ikaw ang Diyos na napakabuti. Yes, Lord. Sa iyo, Ama, ang aming pagsama ngayon at magpasawalan. Amen. Thank you, Brother Willie. Can I say something, Brother Willie? And I want everyone to listen. You have truly used the gift of time and talents and treasure that God has entrusted to you. And you have touched everyone's heart because you have proclaimed God's word such a power and conviction
thank you, and praise the Lord. I would like to call the Scarborough Council of Elders. They will just say a few words of gratitude. And I would like to invite all the music ministry from different chapters, from different cell groups, to please now